Good morning, everyone. Ako si Angel Lozari, President and Lead Thinker ng Lozari Consulting, at andito na naman tayo sa Treat Inside of Treat. Si Pedro ay naka-work from home. One day, yung anak niya na si Maria ay umuwi nang umiiyak. Hala, nag-alala ngayon si Pedro at kinausap niya si Maria. Tinanong niya, anak, ano nangyari sa'yo? Bakit umiiyak ka? Ang sabi ni Maria, tay kasi binubuli ako sa eskwelahan. Pinagtutulong-tulungan nila ako. Sinasabi nila na kaya lang mataas ang grade ko ay dahil sa sip-sip ako sa teachers. Eh hindi naman po. Nag-aaral naman talaga ako ng husto. Inisip kayo ni Pedro, teka, paano ko i-handle to? Tara anak, kwentuhan tayo. Narinig mo na ba yung kwento ng agila at mga uwak, mga crows? Tingin ngayon si Maria, hindi pa po. Okay, so ganito. Ang agila is one of the most powerful birds there is. Ang lawak nitong ng wingspan nito. And yung mga talons niya, yung mga pang-grip niya ay napaka-powerful nito. Ang agila, ang hinuhuli nito ay hindi to tumutuka ng mga uod o mga kung ano-ano malilit. Hindi. Ang hinuhuli nito, minsan mga rabbits na tumatakbo, fox nga na malaki, hinuhuli nito. At sa tubig ay nanghuhuli din to ng mga isda. Ganon ka-powerful ang agila. Ngayon, kapag siya ay nandun sa himpapawid, makikita mo the magnificence of the eagle. Ika nga. Dahil talagang ang powerful niya, makikita mo. Now, merong isang species ng ibon na nangungulit sa agila. At alam mo kung ano yun? Mga uwak. Ang uwak kasi, mga maliliit lang ito, pero palagi silang madami. At ang ginagawa nila kapag may agila na lumilipad, kinukuyog nila. Biglang tutukain sa likod yung agila. Halimbawa, nanditong agila, galing sa taas, biglang parang eroplano na babanggain niya yung agila mula sa likod. Ganun ang ginagawa nila sa agila. Ngayon, ang agila naman, hindi naman sila masyadong pinapansin kasi maliliit nga lang eh. Kaya lang minsan, naiinis na rin sa kanila yung agila. Alam mo ginagawa ng agila kapag mainis sa kanila? Ganito. Lilipad siya ng sobrang taas. Sobrang taas talaga. To the point na yung hangin, manipis na lang. Oxygen, konti na lang. Ang taas eh. At anong gagawin? Yung mga crows ngayon na nangungulit sa kanya, lalayo sa kanya, bibitaw, at nandun na lang sa baba. Kaya yung agila ay nandun sa taas ng himpapawid. Yung mga crows naman ay nandun din sa baba. Ganun din tayo, anak. Kapag tayo kasi ay matayog lumipad, may mga tao na naiinggit sa atin. Kukulitin tayo ng kukulitin. At pagtutulong-tulungan pa nga tayo kasi hindi sila powerful. Maliit lamang sila. And what do you need to do? Kapag kinulit ka nila pagdating sa grades, ito gawin mo. Taasan mo palalo ang grades mo. Mag-aral ka pa ng todong aral. To the point na hindi na sila makakahabol sa'yo, machochok na lang din sila, hindi na sila makahinga. At ang lalabas pagdating ng graduation, ikaw ang valedictorian. Ngayon, itong mapapansin mo dyan, the moment your name is called bilang valedictorian ng taong iyan, they have no other choice but to look at you at pumalakpak sa iyo. Yung mga bully mo ay tagapalakpak mo lamang because you have shown them what you can do, the achievements that you can have. Kaya nga, wag mo silang pansinin. Pwede mong i-report sa teacher kasi bawal ang pambubuli sa eskwelahan ngayon. Pero focus on what you can do. Focus on strengthening yourself, on getting your grades way up high na hindi ka nila mahahabol. And at the end of the day, you will make them simply tagapalakpak mo lang. Bully sila ngayon, pero fans mo naman sila pagdating ng graduation. Maraming salamat, Partners Arnel and William, dito sa opportunity for me to share again my thoughts. Paalala ko pala sa Monday, yung ating Monday Learning Habit. This coming Thursday pala ay magiging guest ako sa isang vlog ng isang kaibigan ko. You might want to watch at that also. Pag-uusapan namin ay tungkol sa leadership. Alas 7 ng gabi ito. At tingnan nyo na lang sa Facebook ko kung ano yung kung ano yung account na titingnan nyo or pupuntahan nyo para mapanood nyo yung 1 hour na vlog na yon. And remember, sa August 26, Saturday yan, from 3 p.m. to 6 p.m. Kung ikaw ay gusto mong tumaas pa ang sales mo,
Kung gusto mong the second half of the year ay rumatsyada ka at palakasin mo benta mo, panoorin mo yung conversational selling masterclass natin from 3 p.m. to 6 p.m. Diyan, ituturo ko sa iyo na ang pinakamagandang paraan para magbenta ay sa pamamagitan ng hindi pagbebenta. Sa pamamagitan lang ng kwentuhan lang. At hindi mo mapapansin, kwento-kwentuhan lang. Pero maya-maya, bumibili na siya sa iyo. Paano mo gagawin yon? Conversational selling ang pinakasusi dyan. Sa August 26, Saturday, from 3 p.m. to 6 p.m. I-register mo ang sarili mo ha, dahil Zoom ang gagamitin natin dito. 497 lang yata, o 497 nga, ang registration. Maliit lang yon. Imagine mo, parang ilang kape lamang yun sa Starbucks. Pero ang katumbas, imagine mo kung magkaroon ka ng isang dagdag na sales lang. Isang dagdag na sales. Dahil dun sa 497 na yon, ay grabe. Ang laki ng benefits mo. So, August 26 from 3 p.m. to 6 p.m. Again, ako muli si Angel Lozari, President and Lead Thinker ng Lozari Consulting. Magandang umaga sa inyo lahat.